Isipin mo ito, habang tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea, may isang malaking development na pwedeng magbago ng lakas ng ating hukbong dagat. Paano kung biglang magkaroon ng mas malalaki, mas mabibigat, at mas lethal na warships ang Pilipinas, galing mismo sa Japan? Hindi ito haka-haka lang. Lumabas ang isang artikulo mula sa The National Interest na nagsasabing posibleng i-transfer ng Japan ang kanilang mga retired Asagiri-class destroyers sa Pilipinas. At kung mangyari ito, hindi lang ito simpleng dagdag barko, isa itong strategic leap para sa Philippine Navy. Kaya ang tanong, handa na ba ang Pilipinas sa ganitong level ng firepower? At bakit gusto ng Japan na ibigay ang ganitong klaseng barko? Unahin natin, ano ba ang Asagiri-class destroyer? Ang Asagiri-class destroyer ay isang klase ng guided missile destroyers na ginamit ng Japan Maritime Self-Defense Force simula late 1980s. Sa unang tingin, iisipin ng iba na, luma na yan. Pero sa totoo lang, hindi ganun ka-simple ang usapan. Ang mga barkong ito ay may displacement na nasa around 3,500 tons, may advanced radar systems, anti-submarine warfare capability, at kayang magdala ng helicopters para sa maritime patrol. Ibig sabihin, hindi lang ito pang surface combat, multi-role talaga siya. At kahit retired na sila sa serbisyo ng Japan, hindi ibig sabihin obsolete na. Sa military world, maraming bansa ang gumagamit ng second-hand but still capable platforms para mapalakas ang kanilang defense capability, lalo na kung galing sa highly advanced na bansa tulad ng Japan. Bakit Pilipinas ang target? Ayon sa artikulo, isa sa mga dahilan kung bakit posibleng mapunta sa Pilipinas ang mga barkong ito ay dahil aligned ang defense policies ng dalawang bansa. Sa nakaraang mga taon, lumalim ang defense cooperation ng Japan at Philippines. Hindi lang ito sa salita, may actual na equipment transfers na nangyari. Halimbawa, nauna nang inihayag ng Japan ang planong i-transfer ang Abukuma-class destroyer escort sa Pilipinas. Mas maliit ito kumpara sa Asagiri class, pero malaking bagay na rin yun para sa modernization ng Philippine Navy. Kung kaya nilang ibigay ang Abukuma class, mas lalong posible na susunod ang mas malaking Asagiri class. Pero dito lalong nagiging interesante ang usapan. Kasi kung mapapansin natin, hindi lang basta donation o simpleng paglipat ng barko ang nangyayari dito, may mas malalim itong strategic meaning. Sa military terms, ang ganitong klaseng transfer ay tinatawag na capability bridging. Ibig sabihin, tinutulungan ng isang mas advanced na bansa ang isang partner nation na mapunan agad ang kakulangan nito habang hinihintay pa ang mas modernong asset sa hinaharap. Kung tutuusin, matagal nang may pangarap ang Pilipinas na magkaroon ng mas malalaking surface combatants tulad ng destroyers. Pero dahil sa budget constraints at prioritization ng ibang defense projects, hindi agad ito naisa sa katuparan. Kaya kung papasok ang Asagiri class sa eksena, para itong shortcut, isang paraan para agad makakuha ng high-end capability nang hindi gumagastos ng bilyong dolyar para sa brand new ships. Bukod pa dito, mahalagang tandaan na ang Japan ay kilala sa sobrang taas ng standards pagdating sa maintenance at upgrade ng kanilang mga barko. Ibig sabihin, kahit retired na ang mga ito, mataas pa rin ang posibilidad na nasa maayos at operational condition ang mga systems nito. Sa madaling salita, hindi ito lumang bakal na basta na lang ibibigay, ito ay tested, maintained, at combat-capable platforms na pwede pang gamitin ng ilang dekada kung maayos ang pag-aalaga. Isa pang factor na dapat tingnan ay interoperability. Dahil sa patuloy na joint exercises ng Pilipinas kasama ang Japan at iba pang allied countries, mas magiging madali para sa Philippine Navy na i-integrate ang ganitong klase ng barko sa kanilang operations. Ibig sabihin, hindi lang ito standalone asset, magiging bahagi ito ng mas malaking network ng Allied Naval Forces sa Indo-Pacific. At kung iisipin mo, napaka-importante nito lalo na sa panahon ngayon kung saan hindi lang simpleng laban ang usapan kundi coordination, surveillance, at rapid response sa iba't ibang maritime threats. Dagdag pa dito, ang pagkakaroon ng destroyer-class ships ay may psychological impact din. Hindi lang ito tungkol sa aktwal na laban, kundi sa pagpapakita ng kakayahan. Sa international stage, kapag may destroyer ang isang bansa, iba ang dating nito.
Nagpapakita ito na kaya nitong protektahan ang sarili nitong karagatan at makipagsabayan sa mas malalakas na navy sa rehiyon. Kaya kung sakaling matuloy ang planong ito, hindi lang ito simpleng upgrade, isa itong simbolo ng pag-angat ng Pilipinas bilang isang mas seryosong maritime power sa Southeast Asia. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang magiging epekto nito kung matuloy. Una, malaking boost nito sa capability ng Philippine Navy. Sa kasalukuyan, karamihan sa ating mga pangunahing barko ay frigates at corvettes, tulad ng Jose Rizal class frigates. Magaganda ang mga ito, pero limitado pa rin ang bilang. Kung madadagdagan ng destroyers, lalo na yung may mas malaking firepower at sensors, magkakaroon tayo ng mas credible deterrent sa mga banta sa karagatan. Pangalawa, magbabago ang dynamics sa West Philippine Sea. Hindi man natin pangalanan, malinaw na ang presensya ng China sa rehiyon ay patuloy na lumalakas. Sa ganitong sitwasyon, kailangan ng Pilipinas ng mas matibay na depensa. At dito papasok ang value ng mga destroyers. Hindi lang sila panglaban, pang-presence din sila. Ibig sabihin, kaya nilang magpakita ng bandera at magpatrolya sa mas malalayong bahagi ng ating EEZ. Pero hindi ibig sabihin nito ay smooth sailing ang lahat. Una, logistics. Ang Asagiri class ay mas malaki at mas komplikado kaysa sa karamihan ng barko ng Philippine Navy. Kailangan ng training, maintenance infrastructure, at sapat na budget para mapatakbo ito ng maayos. Pangalawa, compatibility. Kailangan ding i-integrate ang systems ng barko sa existing command and control systems ng Pilipinas. Hindi ito plug and play. Pangatlo, modernization cost. Kahit ibigay ng Japan ang barko, may gastos pa rin sa refurbishment, upgrades, at armaments. Posibleng kailangan pang i-modernize ang ilang systems para maging relevant sa current threats. Bakit gusto ng Japan i-transfer ito? Magandang tanong yan. Sa perspective ng Japan, bahagi ito ng kanilang mas malawak na strategy na palakasin ang mga kaalyado sa rehiyon. Sa ilalim ng kanilang evolving defense policy, mas open na ang Japan sa pag-export ng defense equipment. Sa ganitong paraan, napapalakas nila ang collective security ng Indo-Pacific region. Hindi lang sila umaasa sa sarili nilang military, pinapalakas din nila ang kanilang mga partner countries. At syempre, may strategic interest din sila. Ang isang mas malakas na Philippine Navy ay nakakatulong sa pagpapanatili ng balance of power sa rehiyon. Ano ang posibleng mangyari sa susunod? Sa ngayon, wala pang official confirmation na finalized na ang transfer ng Asagiri class. Pero base sa mga reports at sa direction ng Japan-Philippines defense ties, hindi ito malabong mangyari. Posibleng magsimula ito sa feasibility studies, inspections, at negotiations. Kapag pumasa sa evaluation, doon pa lang magsisimula ang actual transfer process. At kung sakaling matuloy, posibleng phased ang delivery, hindi sabay-sabay. Sa kabuuan, ang posibilidad na makakuha ang Pilipinas ng Asagiri-class destroyers mula sa Japan ay isang development na dapat bantayan. Hindi ito simpleng dagdag kagamitan, isa itong indikasyon ng lumalalim na strategic partnership sa pagitan ng dalawang bansa. Isa rin itong senyales na unti-unti nang tumataas ang antas ng capability ng Philippine Navy. Pero kasabay ng opportunity ay responsibilidad. Kailangan siguraduhin na handa ang bansa, hindi lang sa pagtanggap ng barko, kundi sa pagpapatakbo at pag-maximize ng potensyal nito. Sa dulo, ang tanong ay hindi lang kung ibibigay ba ng Japan ang destroyers, kundi kung handa ba ang Pilipinas na gamitin ito para ipagtanggol ang ating karagatan. At kung sakaling mangyari ito, maaaring ito na ang simula ng isang bagong yugto sa maritime defense ng Pilipinas. Kung gusto mo ng ganitong klaseng updates tungkol sa AFP modernization, West Philippine Sea, at global defense developments, siguraduhin mong nakasubscribe ka. Dahil dito, hindi lang balita ang hatid namin, kundi malinaw na analysis para sa bawat Pilipino.